I am minding my father's business. At the age of 12, alam na niya kung ano ang gagawin niya, kung ano yung ipinagagawa sa kanya. At the age of 12. So that's a hint. Mga parents, hint na po sa atin yun sa buhay ni Jesus. At the age of 12, nawa, alam na ng mga anak natin saan sila patulong. Yung sinasabi ni Roland kanina. 92 years old. Kaya sa tulong ng Panginoon, ako narinig ko yung mga pangarap ng tatay ko. Ang gaganda. Narinig niya na ako pangarap. Hindi ko pinagpapatuloy yung pangarap ng tatay ko. Ang pinagpapatuloy ko ay yung kagustuhan ng matupad ang isang idea. So when I have an idea, I pass it on to people who can help me. And that's what Jesus was doing. He had an idea of how to raise up earth according to the statutes of heaven. So tumawag siya ng mga tao. 3.5 years, kasama niya sila. He trained them in different ways. He trained them to formal instruction. Not in a class. Formal instruction. Ibig sabihin, sa kanya, itong gagawin niyo. Remember nung tinuruan ni Jesus magpalayas ng demonyo yung inaalihan. Bumalik sila. Lord, hindi po na, ay lumayas eh. Bakit po yan? Sabi ni Jesus, this can only be done through prayer and fasting. At first, nakakapagpalayas. Pag hindi na sila makapagpalayas, ako sila ng Jesus. I hope that would be our attitude. Pag hindi natin nakikita yung ini-expect natin yung resulta, ayaw, dahil sa natutunan natin na galing sa Diyos, bakit kaya? Balik tayo kay Lord. Balik tayo kay Lord. Again, ang may tuturo ko lang sa inyo as far as my experience. Pero when you go to the Lord, He tells you this, that, wisdom, the reason why. He's the only person, He's the only authority who can give us the true answer. So, informal conversations, siguro, tatawanan lang sila. Then suddenly an idea pops up. Most of the time, it's an exchange. Sometimes Jesus who tells them something. Minsan, ang Panginoon, nagsasabi siya, alam mo ba? Minsan naman, may tatanong yung mga disciples, ano ibig mo sabihin ng sinabi mo ito? It's very informal. The teaching strategy of Jesus is not that formal. It was not even in a class. It was not even in a temple. It's in the streets, it's in a party, it's in the mountain. Sa kalye. Laking kalye sila, but full of wisdom. Second, He trained them by parables. Yung mga kwento na may aral. Sa sermon on the Mount is the famous one. And then, yung mga teachings na. Kaya nga sabi ni Jesus, doon sa kanyang commission, sabi nga, teach them everything that I have taught you, or I have commanded you. And the only one who can remind us of the teachings of Jesus is who? Not me. Who reminds us of the teachings of Jesus? Why, yes. Kahit hindi kayo sigurado sa bilang. Training is not a matter of right or wrong. Kasi pag di tayo ako minsan sumasagot ako kahit daw sigurado. Nagkamali ako, di mali yung sagot. Alam ko, mali yung iniisip ko. Pero kung di ko sinabi, ano mo correct? And it will stay there. Natawag siya. So, alam ko.
So, sino ang nagtuturo sa atin ng katuruan ni Jesus? Sino nagpapaalala sa atin? 1, 2, 3. Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. That's why we have to led, filled, and empowered by the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we cannot live. Hindi ko tayo pwedeng mamuhay na katulad ni Kristo. Ulitin ko to, maraming tao, o sabihin nga natin, maraming Kristiyano ang nakakadama ng pagkaulilan. Kasi hindi nila nakilala ang banal na Spirit. Why? Kasi sabi ni Jesus, I will not leave you orphans. I will send you my Spirit. Jesus is in the... Where is Jesus right now? Nasaan si Jesus? Heaven. Saan specifically? Right hand of the Father. But the Holy Spirit is amongst us. Tapik-tapik lang pala. Ang pangalan ko sa direkto ng Holy Spirit is Paracletos. Come alongside. Hindi sa huli, hindi sa una. Come alongside. Sino ang come alongside mo? Pag naglalang mo? Sa natural, sino? Sino na kaya mo pag naglalang mo? Sama mo? Sino ba? Bawpa mo, di ba? Wala? Wala sa Holy Spirit. And you can ask Him anything. Ang magandaan, Jesus with us. When you ask Him, He will answer that all. He shows you things beyond your comprehension. And then He will explain to you. So, Jesus trained His disciples, people whom He loves to be with. Gusto niya kasama sila. Pero, pag nakita niyang buhay ng bawat piniling ni Jesus, alamang hindi kayo makakapaniwala na magiging sila ang pundasyon ng ating pananampalataya. Okay? So, Jesus trained them. Huwag niyo aamisin sa isipan nila. His teachings was focused on the kingdom, emphasizing on love for God, love for others, forgiveness, and readiness to forsake everything. Importante ito. Readiness to forsake everything for the sake of following Jesus. Readiness to forsake even our future, even our dreams. If we follow our dreams or ideas and ideologies more than Jesus, then we have an idol. Pag mas mahalaga yung asawa, anak, bahay, lupa, kotse, kesa Panginoon, wala naman doon. Mamaya, nalaman natin na. But Jesus was teaching them to trust in the Lord. Now, anong nangyari after Jesus ascended? Iwanan natin bumalik sa langit. Si Jesus is now seated at the right hand of the Father. Anong nangyari dun sa mga itinuro niya? Dun sa training for 3.5 years. Let's go to Acts 2, starting with verse 42. Acts 2 verses 42 to 47. So kanina na-mention din yung fear. Okay? Alam niyo ba bakit nasa upper room yung mga disciples with the Holy Spirit? Alam niyo, the very reason, kaya nandun sila. Natatakot sila.
Kasi makakabulin sila. Kasi alam ng mga tao, sila ay malapit kay Jesus. Sila ay disciples ni Jesus. At malamang, since yung leader nila na binatay, malamang sila na yung susunod. But what happened? Strong meeting, and they were filled in the Holy Spirit. And the Spirit of God takes away fear. God did not give us a spirit of fear, but the power, love, and sound mind. Or discipline. Sound mind is discipline. God did not give us a spirit of fear, but the power, love, and discipline. Power, love, and discipline. Sabihin mo sa sarili mo, meron ako na. Okay. Ito muna ako ito. God did not give us a spirit of fear, but the power, love, and discipline. So if we have love, power, and discipline, ibig sabihin, we're living according to the will of Jesus. The only way we can change is when Jesus is in us. Maraming isipin ko yun. Sa akin ba si Kristo? Nakikita mo natin yun. Paano tayo mag-isip, paano tayo mag-ituloy sa tao, paano tayo magbago pag tayo itinatama. So, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad. They trained them. Kung wala na siya, sila ay pinagpala ng Diyos ng kanyang Espiritu. And they began to prophesy, they began to speak in different languages at namakang mga tao sa kanila. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Ang pinakamagandang nangyari ito. And they devoted, wala na si Jesus yung sa right hand of the Father na. Okay? Tinuruan sila. They devoted themselves to the apostles' teachings and the fellowship. Apostles' teachings, ibig sabihin yung mga tinuro ni Jesus. And fellowship. Sabihin sa katabi ko, gusto ko itang kasama lagi. Fellowship. Sabi nga sa Hebrews, do not give up in meeting with each other. Do not give it up. Hindi lang yung kapamilya mo, kundi sa ibang tao na hindi ganun ka-special sa'yo. Don't give it up. Okay? Don't give up coming here. Because this is a fellowship. This is... So how would it describe it that no one will be offended? This is a fellowship. Don't look at this place as just a church. This is a fellowship. Kasi there can be a church building without fellowship. I remember years back in my ministry that I was with, merong isang lalaki, labas-pasok siya sa church. Ito yung comment niya. Wala akong kilala doon at hindi rin nila ako kilala. And they call it a Christian church. At least dito, siguro, halos lahat kilala ko. Kilala niyo ba yung mga kasama niyo? Be honest. Pwede bang lapitan niyo hindi niyo kilala? Introduce yourself. I am. Sige, kung meron na. Sige, baka meron kayong hindi kilala. Lapitan niyo na. Ako si Leo. Welcome ang pangalan mo. Sige. Kaya niya. Okay. Go ahead. Kailangan yung ba lahat ng nandito? Lahat sigurado? Please be honest.
stand up and approach somebody who you know. Magpakilala na kayo at kilalanin mo. Sige na. Kaya. Jasmine at si Jenny, magkapatid dyan. Oh, okay. Jessie, tayo na. Angkat mo na. Jessie, tayo na. Jasmine, tayo na. Jenny, tayo na. Let all words stand up for Jesus. For a time, hindi ba hindi ko gano'n nakikita, but it is my prayer na mabuhos sila ulit. And I thank God, He did it. He did it. The 4 J's are here, ladies and gentlemen. Jean, Jessie, Jasmine, maraming salamat sa inyo. It's a joy to see you all together. And this is it. Nung nag-umpisa akong nung kasi sila yung talaga mga kabataan. Bata pa rin naman sila. Ha? Tigolang na yun. Sabi Jojo. So, what the apostles did when Jesus ascended is they devoted themselves to the apostles' teachings. But it is to the power of the Holy Spirit sa pagkasi ng Banal na Espiritu na nagagawa nila ito. Okay, I would like to remind everyone, without the Holy Spirit, we cannot do yung ipinagagawa sa ating Diyos. We have to depend on the Holy Spirit because the first person who showed that